Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Hindi mapakali si Maria Victoria o mas kilala sa tawag na Mavic. Pasilip-silip siya sa bintana ng kanilang bahay sa pag-asang maririnig na niya ang motorsiklo ng kapatid niyang si Orlando o Orlan sa kanilang pamilya at malalapit na kaibigan. Latag na ang dilim pero wala pa rin si Orlando sa maliit na bahay nila sa bayan ng Calaca, Batangas. Pagsapit ng alas 9 ay wala pa rin ito. Kaya kinuha na niya ang kanyang sling bag at saka siya nagsuot ng rubber shoes. Hahanapin na naman niya si Orlando sa mga tinatambayan nito. Mavic! Mavic, dali ka! Sabi ni Salve, ang kasambahay nilang matagal nang namamasukan sa kanila. Humahangos na pumasok ito sa bahay. Hysterical talaga ito kaya hindi agad niya pinansin ito. Dalagita pa lang siya nang dumating ito sa kanila. Ngayon ay 45 anyos na ito. At lasengga. Diyos ko, mahabaging langit. Mga santo at santa na may awa. Ano iyon ate? Pinansin na niya ito para matapos na ang paglilitan niya nito sa pagtawag sa mga figura sa Biblia. Sisimulan nito kay San Miguel at tatapusin kay San Pedro. Hindi ka maniniwala, pero naroroon ako sa kanto at hinihintay ko si Orlan. Pabalat bungang sabi nito. Halata naman nakikipagchismisan lang ito sa tindahan sa kanto habang sumasyot ng gin. Ano nga iyon? Tumayo na siya at saka isinuot ang baseball cap niya. Si Orlan, nasa ospital. Dinala roon ng mga kapwa niya bakla. Ha? Binundol ng kaba ang dibdib niya sa narinig. Bakit? Anong nangyari? Hindi ko alam. Nataranta rin iyon nagkwento sa akin eh. Kaya ako napauwi nang wala sa oras. Kahit nasa kasarapan na pagkakwentuhan namin ni Namasha tungkol doon sa kapitbahay nating saang ospital siya dinala? Sa Poly Doctors, sagot nito. Dito ka muna, hintayin mo kami ni Orlan at huwag ka nang uminom ng gin, okay? Hihintayin ko na lang kayo sa kanto. Dito ka na lang, para kung may kailangan ako ay matatawagan kita. Mariing sabi niya, hindi ito kumibo. Nagmamadaling lumabas siya ng pinto. Pagsakay niya sa kanyang motorsiklo, ipinaharurot niya iyon habang nagdarasal na wala sanang masama nangyari sa kanyang kakambal. 27 anyos na sila ni Orlando at 6 na taon nang ulilang lubos. Sabay na namatay ang mga magulang nila nang lumubog ang barkong sinasakyan ng mga ito mula sa pamimili ng dry goods sa Kabisayaan. Ang pwesto nila sa palengke at ilang mga paupahang pwesto na nabili ng tatay nila ang rights noong bago pa lang itinatayo ang palengke sa kanilang lugar ang ikinabubuhay nila. Iyon na ang kinabubuhay ng tatay niya bago pa nito nakilala ang kanyang ina na isang teacher at dayo noon sa Calaca. 12 taon ng kasal ang mga ito bago nabuntis ang kanyang ina kaya laking tuwa ng mga ito nang malamang kambal pa magiging anak ng mga ito. Pero 4 na buwan pa lang ang tiyan ng nanay nila nang maaksidente ang jeep na sinasakyan nito. Tinamaan ang tiyan nito. Dinugo ito at halos 1 buwang nanatili sa ospital. Nakarecover naman ito at nakapanganak ng maluwalhati. Siya ang panganay sa kambal. Nang lumabas si Orlando at nakita ng OB-GYN na may bukol sa likod, nagsuspetsya agad ang mga doktor na kyphosis iyon. Isang sakit kung saan nangangapal at naiipon sa likod ang buto. In short, kuba. Ang kasiyahan ng kanilang mga magulang ay napalitan ng pag-aalala para sa kanyang kapatid. Ngunit maliban sa kapansanan nito sa likod, masigla at maayos ang kalagayan ni Orlando. 1 taong gulang na ito nang dalhin ito ng mga magulang nila sa isang ospital sa Maynila sa pag-asang maitama pa ang pagkakakuba nito. Ilang taong gamutan ang pinagdaanan nito bago nabawasan ang umbok sa likod nito. Pero hindi iyon tuluyang nawala. Ipagpapatuloy pa sana ang treatment at therapy nito pero ito na ang mismong sumuko sa hirap. Inenroll na lang ito sa eskwelahang pinapasukan niya sa Calaca. Pero nahuli na ito ng 2 taon sa pag-aaral. Mahigpit ang pagbabantay ng mga madre sa eskwelahan
para hindi mabuli si Orlando dahil sa pagiging kuba nito. Pero hindi na kailangan ng effort ng mga ito. Hindi naman kasi ganoon katalino si Orlando. Likas na mabait at masayahin ito. Mas marami pa ito naging kaibigang babae kaysa sa kanya. For as long as she could remember, manika ang gustong laruan ng kanyang kapatid. Siya ang pinaglalaro nito ng mga robot at toy car na binibili ng tatay nila para dito. Ito ang nanay kapag nagbabahay-bahayan sila at mas magaling pa ito sa skipping rope with matching kending kapag nakikipaglaro sila sa mga kababata nila. Sanay na kay Orlando, aka Orlan, ang mga tao sa Kalaka. Mahilig itong sumali sa mga talent search. Kinukonsinti iyon ng nanay nila habang wala magawa ang tatay nila sa kabila ng pagtutol nito. Ang nangyari, Orlan Kending ang naging bansag dito sa halip na Orlan Cuba. Pagka-graduate nito ng high school, ay cosmetology ang kinuha nito sa vocational school. Muli, ay wala nagawa ang tatay nila dahil suportado si Orlan ng nanay nila. Nag-aaral pa ito at katatapos lang niya sa kolehiyo nang maulila sila. Naiwan sa kanya ang responsibilidad na alagaan ang may kapansanang kapatid. Slow learner daw ito, ayon sa psychological evaluation nito. Pero hindi naman daw ito kulang sa right judgment. Talagang matagal lang bago ito makaintindi o makapagdesisyon tungkol sa mga bagay-bagay. Nang mawala ang mga magulang nila, ay siya na ang nagdesisyon para dito. Kahit fraternal twins sila, ngayon nagbibihis babae at nag-aayos na muka ang talipandas na si Orlando, ay nagiging para silang identical twins, maliban na nga lang sa Cuba ito. Kapag sumasali ito sa mga beauty contests, ay Iza Calzado ang bansag dito dahil kahawig daw talaga nila ang naturang aktres. Pero kabaliktaran ni Orlando, matalino siya at madaling umintindi. Kung lalamya-lamya ito, siya ay naparsa maging matapang dahil sa madalas na pagtatanggol niya rito mula sa mga nagbubuli rito noong maliliit pa sila. Talagang opposite sila sa ugali. Mabait si Orlando dahil simple ang takbo ng isip nito. Ang gusto nito ay palaging masaya. Siya naman ay lumaking seryoso, matapang at overprotective sa kapatid. Kung palagi naghahanap ng crush at boyfriend si Orlando, artista man o ordinaryong tao, wala naman iyon sa isip niya dahil abala siya sa pag-aaruga dito. Nang mamatay ang mga magulang nila, hindi na niya nagamit ang natapos niyang kurso na civil engineering. Hindi na siya nakapag-board exam dahil siya na ang nagpatuloy sa negosyo ng pamilya nila. Ang pagiging wholesaler ng dry goods mula sa Visayas. Ang mga nakuha nilang pera mula sa insurance at ang ilang properties ay hinati niya sa kanila ni Orlando. Ayaw nito maghati sila roon. Ang sabi nito, siya na lang ang magtago at magpalago ng pera. Basta hindi raw ito hihiwalay sa kanya habang buhay. Kaya ang ginagawa niya, pagkatapos ihiwalay ang panggastos nila at ang pasweldo sa kanilang sarili, lahat ng kinikita ng negosyo nila ay hinahati niya sa dalawa. Inilalagay niya ang share nito sa joint account nilang magkapatid. Nagpapatanim din siya sa ilang ektaryang lupain nila. Doon pa rin sila sa lumang bahay nila nakatira. Binibigyan pa rin niya ng kaunting allowance si Orlando kahit nakapagtrabaho na agad ito pagkatapos ito mag-aral ng cosmetology. Okay na sana ang buhay nilang magkapatid, kaya lang ay hindi niya maiwasang mag-alala rito. Habang tumatanda kasi ay mas nagdedemand ito ng independence mula sa kanya. Nakikipagbarkada na ito sa mga baklang parlorista. Lumalabas kasama mga iyon at ginagabi ng uwi. Kapag pinagsasabihan niya ito, ay nagtatampo ito sa kanya. Kaya ko namang alagaan ang sarili ko, sagot nito sa kanya. Kung ganoon nga sana, okay lang no? Kaso hindi Marami ng dayo rito sa Kalaka. Hindi lahat ng tao rito ay may malawak na pag-iisip tungkol sa kapansanan mo. Ilang beses ka na ba napagtripan ng mga laseng o teenager na walang magawa sa buhay? Aniya rito. Iniingatan kita ng sobra pa sa ginawa ng mga magulang natin, Orlan. Alagaan mo rin naman ang sarili mo. Kapag ganoon ang naging takbo ng usapan nila, ay iungusan lang siya nito at saka papadyak-padyak na lalayasan siya. Kaya ngayon, kahit gusto niya itong sabunutan, ay kinakabahan siya para dito. Nasa ospital ito, hindi niya alam kung nagulpi ito, nasaksak o nahalay. Pagdating niya sa ospital, ay sumugod agad siya sa ER. Napamaang si Mavi kay Tiny, ang baklang best friend ni Orlando. Na-allergy siya? Tanong niya. Oo ate,
Sumama kasi siya sa akin nang mag-service ako sa isang debut sa kabilang barangay. Mayaman yung pamilya at iginiit na gamitin kong makeup nila. Baka kasi hindi sila sanay sa mga makeup na dala ko. Hayun, sinubukan din ni Orlan at namaga siya ng ganyan. Tinignan niya ang kanyang kapatid na tulog sa isang kama sa loob ng emergency room. Parang chicharon ang mukha nito na lumobo. May oxygen pang nakakabit sa ilong nito dahil nahihirapan pa rin daw itong huminga. Sumara daw ang lalamunan nito sa allergic reaction nito. Saan kamo siya na allergy? Sa makeup, Ate Mavic. Makeup? Anong makeup? Yung ginamit nga namin doon sa inayusan namin. Gaga kasi yan eh. Sinabi ko na subukan lang muna ng kaunti sa kamay niya. Abay, pahiram ba naman niyang buong katawan niya ng liquid shimmer? Ayun, nagpantal na siya pagkatapos namin mag-ayos. Nang pauwi na kami, namagana ng tuluyan ang katawan niya. Tapos, hindi na raw siya makahinga kaya idiniretso na namin siya rito. Alam mo naman yung makeup lang sa punerarya ang nakagamayan niyang gamitin. Bakit mo naman siya pinayagang gumamit ng mamahalin? Ante naman eh, humuso pa si Tiny. Ang dami kong inaayusan, alangan namang bantayan ko pa siya. Saka dapat, siya mismo hindi na sumusubok dahil nga yung mga makeup lang sa funeral parlor na pinagtatrabahuhan niya ang nakasanayan ng balat niya. Napapaili na tinignan niya ang kapatid. Ano nang ginawa sa kanya? Iniscrub yung buong katawan niya, tapos tinurukan siya ng gamot para sa allergy. Aantukin daw siya at hayan nga, nakatulog na. Gusto niyang mainis sa kanyang kapatid, pero nagpapasalamat pa rin siya at hindi ito sinakta ng ibang tao. Kahit paano ay nakahinga siya ng maluag. Under observation pa siya dahil hindi nga siya makahinga. Ako nang bahala sa kanya, Tiny. Pwede bang dumaan ka na lang sa bahay at pakisabi kay Ate Salve na magdala siya ng gamit dito sa ospital? Sige ate, pagpayag nito. Nanatili pa roon si Tiny at ang isa pang baklang kasama nito hanggang sa mailipat sa sariling kwarto nito si Orlando. Na nakaalis na ang dalawang bading ay tinitigan niya ang sariling kapatid. Gusto niyang mainis dito pero tinatalo siya ng awa. Mabait naman kasi talaga ito. Iyon nga lang, medyo mapuro lang utak nito kaya kailangan talagang bantayan. Sa huli ay tuloy na rin napalis ang galit niya rito. Magdamag niya itong binantayan. 8:00 na ng umaga nang magising ito. Pagdilat nito, inosente pang inagala nito ang mga mata sa pagilid. Ate, anong nangyari? Tumirik ang mga mata niya sa kisame. Kung hindi lang siya naaawa rito, ay pinukpok na niya ito sa bumbunan. Napaupo si Mavic nang marinig niya ang sinabi ng kakambal niya habang nag-aalmusal sila. 1 linggo na mula na makalabas ito ng ospital. Anong ibig mong sabihin na gusto mong lumuwas sa Maynila? Mahinhing hinawakan nito ang tinapay na pinalamanan nito ng chocolate spread at saka mabining na hinalo ang kape nito sa tasa. Ate, matagal ko nang balak ito. Hindi ko lang masabi sa iyo dahil palagi ka nag-aalala sa akin. At anong gusto mong sabihin ko? Actually, ngumiti ito. Sabay kagat sa tinapay. Ngumuya muna ito bago malamyang nagsalita ulit. Hindi ako nagpapaalam sa iyo. Sinasabi ko lang, naluluwas ako ng Maynila at susubukan kong kapalaran ko roon. Ano ka ba? Luluwas ka na lang basta? Ni wala ka matutuluyan doon. Wala kang trabaho. Dito, may bahay tayo at maayos ang trabaho mo sa pinakamalaking punerarya dito sa Kalaka. Sister, nag-request ako ng transfer sa branch namin sa Maynila. May opening daw sa Santa Cruz at kung interesado ako, pwede raw ako roon. Next week na iyon. Wala kang tutuluyan, giit niya. Hindi naman problema iyon eh. Pansamantala, doon muna ako titira kay Kuya Dalmasio. Wika nito. Ang tinutukoy nito ay ang isang pinsan nila. Mabuti kung tanggapin ka nun. Nakakahiya sa kanya, Orlan. Baka may pamilya na iyon at ate naman, magikik ito ng buong hinhin. Miyembro ng kapatiran yun, no? Paano yun magkakapamilya? Si Kuya Dalmasio? Bakla si Kuya Dalmasio? Di makapaniwalang sabi niya. Ano pa? Naku, nilingon nito ang kusina na kinaroroonan ni Salve. Huwag mo yung ipaparinig kay Ate Salve at siguradong kakalat yan. Alam mo namang masamang magalit si Tito Narsig. Kapag nabalitaan roon na ipinagkalat mong bakla ang panganay niya, shock na gera iyon. Totoo naman na.
Nakita ko siya noong nasa Maynila kami, no? Girl siya. Panay pa nga ang pakiusap niya kay Mommy Dear na huwag sabihin kay Tito na bading girlsy siya. Napangiwi siya. Di yata't sa father side niya nang galing ang berdeng jeans nito. Basta, sa kanya ko pupunta. Ang alam ko, siya ang pinakabonggang vaklush na nakilala ko. Nagawa niyang iladlad sa buong mundo kung sino siya talaga. Sa panahon na hindi pa masyadong tanggap ang mga tulad namin, parlorista na siya. Paano ko siya hindi hahangaan? Diyos ko, napatingin siya dito. Hirap na hirap pa rin siyang tanggapin ang itsura nito tuwing lalabas ito ng bahay. Senior mortician ito sa puneraryang pinagtatrabahuhan nito. Nahirapan nito maghanap ng trabaho dahil nga sa likod nito. Pumasok ito sa isang small-time salon na malapit sa funeral parlor. Minsang wala mag-ayos sa mga patay roon, nagpatawag ang Sunflower Funeral Homes ng beautician sa salon at si Orlando ang naipadala. Nagustuhan ng supervisor ng Sunflower ang trabaho nito. Pardon the pun, pero buhay na buhay raw ang itsura ng patay na inayusan nito. Nang alukin nito para mag-training bilang mortician ng punerarya, hindi ito tumanggi. Hindi ito matatakotin sa mga patay. Mas malaki raw ang sweldo sa punerarya kaysa sa beauty salon. Pagkatapos ng training nito, kinuha na itong empleyado ng punerarya. Iyon ang trabaho nito sa nakaraang 4 na taon. Okay na sana kapatid niya, iyon nga lang, ginusto nitong isipin na fashionista ito kaya kung ano-anong fantastic na damit ang sinusuot nito. Palaging Chinese collar ang style ng mga damit nito. May shape sa bandang baywang at bat-bat ng lace. Medyo payat kasi ito kaya feeling sexy ito. Palagi rin itong naka-makeup kahit saan magpunta at talagang napakahingin nitong kumilos. Ngayon ay white satin long sleeves ang suot nito na puno ng ruffles sa bandang dibdib at dulo. Pinatungan nito iyon ng puting vest at puti ring sapatos. Animoy Margaret ito sa isang marching band. Hindi ako naniniwala sa iyo, sabi niya. Lalaki si Kuya Dalmasio at hindi mo kapanalig. Hindi rin ako papayag na umalis ka rito sa Kalaka dahil baka kung ano mangyari sa iyo. Huwag mo nang ipilit dahil hindi mo ako makukumbinse. Pero ate, malaki na ako. Dalaga na kaya ako. Wag, pinukpok niya ang mesa. Nagtalunan ang mga nakapatong doon. Huwag mong ipilit ang hindi pwede. Dito ka lang Orlando. Maging masaya ka kung ano ang meron ka. Period. Hindi ito sumagot. Tinapos sila ang pagkain sa kapwa sila tahimik. Pagkatapos ay iniwan na niya ito at nagtungo siya sa palengke. Dahil may delivery galing sa Dumaguete, naging busy siya buong maghapon. Ni hindi niya nasilip si Orlando sa punerarya. Gabi na nang umuwi siya sa kanilang bahay, inabutan niyang umiiyak si Salve. Bakit? Pagod na tanong niya habang nagtatanggal siya ng rubber shoes. Umalis kaninang umaga si Orlan, dala lahat ng mga damit at gamit niya. Luluwas daw siya sa Maynila. Ibigay ko raw ito sa iyo pagdating mo ngayong gabi. Ha? Hinablot niya ang papel. Binasa niya nakasulat doon. Umalis ako kanina. Lumuwas ako sa Maynila. I love you, Orlan. Nilamukos niya ang papel. May paolan-olan pa ang bruha at may smiley pa sa dulo na mensahe nito. Naiinis na binalingan niya si Salve. Alam mo naman pala kung anong gagawin niya. Bakit hindi mo siya pinigilan? Kabababa ko lang ng tricycle, naabutan ko siya papasakay sa isang tricycle. Papunta na raw siya sa terminal at wala nang makakapigil sa kanya. Kaya hindi mo siya pinigilan? Oo, sinabi niya hindi raw siya mapipigilan. Binilang pa nito sa darire ang bawat pantig ng sinabi ni Orlando. Bakit hindi mo ko pinuntahan sa pwesto? Sinabi mo sana agad sa akin. Napigilan ko pa sana siya. Huwag daw kitang abalahin dahil busy ka ngayon. May delivery daw sa palengke. Saka napag-usapan na raw ninyo tungkol sa pag-alis niya. Hay, nakikinig ka naman sa naging usapan namin tungkol doon kanina, 'di ba? Ano bang sinabi ko? Hindi ka papayag. Iyon naman pala Bakit hindi mo ko pinuntahan? Akala ko, medyo nalito na ito. Akala ko, nag-iba ka na ng desisyon. Saka, hindi raw siya mapipigilan Napatulala na lang ito sa sagot nito. Napakagatlabi siya at ibinaling sa ibang direksyon ng tingin. Palayo sa kausap. Hindi niya alam kung si Salve ay nahawa kay Orlando
o si Orlando ang nahawak kay Salve. Mamimiss ko siya. Wika nitong napahagulhol na. Nagtimpi na lang siya ng inis. Maghain ka na Ate Salve. Kumain na tayo at may pupuntahan pa ako pagkatapos nating maghapunan. Saan ka pupunta? Kina Tito Narsing. Itatanong ko sana sa kanya kung saan nakatira si Kuya Dalmasio. May suspetsya ako na doon ko masusundan si Orlando. Susundan mo si Orlan? Alangan naman pabayaan ko siya. Hahanapin mo siya kay Dalmasio? Napamaang na siya dito. Ang kulit nito. Oo, pasensyosa ng sagot niya. May sasabihin pa sana ito pero mukhang nagbagong isip. Tumayo ito at pumunta sa kusina. Narinig na naman niyang umiiyak ito pero hindi na niya ito pinansin. Sabay na silang kumain, nakapwa tahimik. Patapos na sila na magsalita ulit ito. Itong si Dalmasio na pinsan mo, kapag nakita mo siya, matatagpuan mo rin ba si Orlan? Tinignan niya ulit ito. Sa pagkakatanda niya, ay yun ang sinabi niya rito. Lord, paano ako nakatagal ng ganito sa mga kasama ko sa bahay? Bumuga na lang siya ng hangin bago ito sinagot. Oo ate. Sanay siya magpasensya at magtimpe. Pero sa ginawa ni Orlando, hindi niya ito pagpapasensyahan. Hahanapin niya ito sa lahat ng sulok na Maynila. Bukas na bukas ay pupunta siya sa opisina ng punerarya para kunin ang address ng opisina niyo sa Santa Cruz. Sa kanya isusunod ang paghahanap kay Dalmasio. Kailangan mapauwi niya si Orlando. Leader si Attorney Macario Ilagan ng Neighbor Watch Program ng Purok 9 sa Santa Cruz, Manila. Ang tatay niya ang two-time elect barangay chairman sa kanilang lugar. Kagawad naman ang babaeng kapatid niya at SK chairman naman na bunsong lalaki nila. Panganay siya sa magkakapatid. 30 anyos na siya at isang full-fledged na abogadong may independent law firm sa Binondo. Mula sa pagpirma sa affidavit of loss hanggang sa komplikadong annulment case ay ginagawa niya. Sa ilang taong pagpapractice niya, by word of mouth ay dumadami ng dumadami ang mga kliyente niya. Wala siyang ambisyon sa politika dahil ayaw niya maging corrupt. Nag-e-enjoy siya sa ginagawa niya at napapakinabangan niya ang pinag-aralan niya. But if there was one thing he shared with the rest of his family, it would be public service. Ngayon nga ay aktibong miyembro siya ng Neighbor Watch Program. Kahit busy siya, ay regular siyang umiikot sa barangay nila, lalo na kung gabi. 7:00 na ng gabi pero nakatayo pa rin siya sa suki niyang tindahan ng mami sa palengke at minamanmanan ang weird na kubang kanina pa nakaupo sa labas ng Torcatos Grocery. Itinawag ito sa hotline nila dahil kahina-hinala raw ang itsura. Nang makita niya ito, hindi siya nagduda na ito nga ang sinasabi ng tumawag na concerned citizen. Nakasuot ito ng silk na ruffled long sleeves na napapatungan ng jersey vest. Puti ang pantalon nito. Ganon din ang leather shoes na may pointed heels. May mga maleta sa tabi nito. Kapuna-puna rin ang pagkahinhin-hinhing parang pagpupunas nito ng pawis gamit ang silk na panyo. Sanay siya magpasensya at magtimpe. Pero sa ginawa ni Orlando, hindi niya ito pagpapasensyahan. Hahanapin niya ito sa lahat ng sulok na Maynila. Bukas na bukas ay pupunta siya sa opisina ng punerarya para kunin ang address ng opisina niyo sa Santa Cruz. Sa kanya isusunod ang paghahanap kay Dalmasio. Kailangan mapauwi niya si Orlando. Leader si Attorney Macario Ilagan ng Neighbor Watch Program ng Purok 9 sa Santa Cruz, Manila. Ang tatay niya ang two-time elect barangay chairman sa kanilang lugar. Kagawad naman ang babaeng kapatid niya at SK chairman naman na bunsong lalaki nila. Panganay siya sa magkakapatid. 30 anyos na siya at isang full-fledged na abogadong may independent law firm sa Binondo. Mula sa pagpirma sa affidavit of loss hanggang sa komplikadong annulment case ay ginagawa niya. Sa ilang taong pagpapractice niya, by word of mouth ay dumadami ng dumadami ang mga kliyente niya. Wala siyang ambisyon sa politika dahil ayaw niya maging corrupt. Nag-e-enjoy siya sa ginagawa niya at napapakinabangan niya ang pinag-aralan niya. But if there was one thing he shared with the rest of his family, it would be public service. Ngayon nga ay aktibong miyembro siya ng Neighbor Watch Program. Kahit busy siya, ay regular siyang umiikot sa barangay nila, lalo na kung gabi. 7:00 na ng gabi pero nakatayo pa rin siya sa suki niyang tindahan ng mami sa palengke at minamanmanan ang weird na kubang kanina pa nakaupo sa labas ng Torcatos Grocery. Itinawag ito sa hotline nila
dahil kahina-hinala raw ang itsura. Na makita niya ito, hindi siya nagduda na ito nga ang sinasabi ng tumawag na concerned citizen. Nakasuot ito ng silk na ruffled long sleeves na napapatungan ng jersey vest. Puti ang pantalon nito. Ganon din ang leather shoes na may pointed heels. May mga maleta sa tabi nito. Kapuna-puna rin ang pagkahinhin-hinhin, parang pagpupunas nito ng pawis gamit ang silk na panyo. Papasa itong si Ate V na may bukol sa likod. Maliban sa suot nito ay wala siya makitang kahina-hinala rito. Maayos ang buhok nito kahit tila humuhulas na ang makeup nito dahil sa init. Pero maliban doon ay wala siya makitang masama sa pagkakaupo nito roon na wari may hinahanap. "Kanina pa ba iyan dyan, Manang?" tanong niya. "Oo," sagot nito. Hindi siya umaalis dyan. Kapag may tumatabi sa kanya ng kaunti ay tinatanong niya. Wala namang gaanong lumalapit dyan eh. Nasaan ho ang mga barangay tano dito? Nasa basketball court. May palaro doon kaya doon sila nagbabantay. Tinignan niya ang oras sa kanyang relo. Tinitimbang niya ang sarili kung lalapitan niya ang kuba kahit nag-iisa siya o hihintayin pa niya ang kabady niya sa Denver. Lumalalim na ang gabi. Kapag inabutan na pagsasara ng palengke ang kuba, baka ma-hold up ito. Tumayo siya at tumawid ng kalsada. Nilapitan niya ang bading na kuba. "Good evening. Taga-neighbor watch ako. May nag-report kasi sa akin na kanina ka pa raw nakaupo dyan. May hinihintay ka ba?" Ay, tinignan siya nito. Sanay na siya na tinititigan ng mga taong nakakausap niya. Marami nagsasabing malaki ang pagkakahawig niya sa aktor na si JC De Vera. Nang tila mahimasmasan ay ngumiti ng ubod na tamis sa kanya ang kuba. "Hello po," sabi nito. "May hinihintay ka ba?" "Naku, may hinahanap kasi ako. Iyong pinsan kong si Dalmasio. Bading din siya. Siya ang dapat na pupuntahan ko. Ang alam ko, parlorista siya pero kahit sinong tanungin ko, wala nakakakilala sa kanya. Napapagod na ako sa kabibit-bit ng mga maleta ko kaya ako naupo rito." Mahinhin at halatang nahihiyang paliwanag nito. Masakit na ang likod ko. Inabot nito ang bukol sa likod nito. "Ganoon ba? Ano bang buong pangalan ng hinahanap mo?" "Dalmasio Patis. Mayroon akong picture niya. Kaya lang, medyo bata pa siya rito." Hinagilap nito ang bag at saka inilabas ang cellphone mula roon. Medyo nagulat siya dahil may kamahalan ang modelong iyon. Heto siya. Nagpipindot ito sa cellphone. Pagkatapos ipinakita nito iyon sa kanya. Kinunan ko lang ng litrato niya sa album sa bahay nila. Napangiti siya na makita ang litrato. Malabo iyon kahit malinaw ang pixel ng cellphone nito. Isa pa, mukhang teenager pa lang ang lalaki kaya sigurado siyang ibang-iba na ang hitsura nito ngayon. Halos imposible na makilala ang nasa larawan. "Sigurado ka bang dito siya makikita?" "Sigurado ako. Maganda raw ang trabaho niya dito." Iyon ang sabi niya nang huli kami magkausap. "Kailan yun?" "Mga 14 years ago." Napanganga siya, sabay iling. "Medyo malabo na natin siya makita. Hindi ko alam na ganito pala kahirap maghanap ng tao sa Maynila. Doon sa amin, kapag ipinagtanong mo ang isang tao, kilala ng lahat." Dismayadong sabi nito habang panay ang iling. "Talagang mahirap maghanap dito sa Maynila. Teka, mayroon ka bang ibang matutuluyan?" "Pwede akong dumiretso sa Sunflower Funeral Homes," sagot nito. "Sa Sunflower?" Gulat na sabi niya. "Bakit doon?" "Doon ako nagtatrabaho. Nagpa-transfer lang ako dito sa Maynila. Dito lang daw may opening eh. So, pwede kitang ihatid doon?" "Ikaw?" Napamata ito sa kanya. "Ihahatid mo ako?" "Oo, may van kami. Paggamit ng barangay sa amin. Pwede ko bang makita ang ID mo? Pasensya ka na ha. Baka kasi kung saan mo ko dalhin." "Saan naman kaya niya ito dadalhin?" Ipinakita niya rito ang ID niya. "Sige, sasama ako. Pero hindi mo ba talaga kilala si Kuya Dalmasio?" Ipinakita ulit nito ang litrato. Sa pagkakataong iyon ay pinagmasdan niya ng mabuti iyon. May bigote ang matipunong lalaki at may hawak pang bola ng basketball. Malago ang buhok nito. Nakasuot ng sandot maikling shorts. Kamukha ito na napipitik siya. Kamukha ni Roel Vernal. "Baka si Sushmita ang hinahanap mo." Si Sushmita ang nag-iisang bakla sa kanilang lugar na may trademark na ganoong forma. "Susmita?" Madramang ulit nito. "Pero Dalmasio ang pangalan niya."
Kung bakla ka, sasabihin mo bang Dalmasyong pangalan mo? Humagikhik ito. Halika na, tutulungan kitang isakay sa van ang mga maleta mo. Itago mo ang cellphone mo at baka mahablot yan sa'yo. Dumaan tayo sa spa center. Doon nagtatrabaho si Sushmita. Baka sakaling siyang hinahanap mo. Kapag hindi, idediretso na lang kita sa Sunflower. Ipapark ko iyong van dito para maisakay natin iya mga maleta mo, okay? Salamat. Nagtakip pa ito ng panyo sa bibig na animo dalagang bukid na sobrang mahiyain. Isa na kay niya ang mga maleta sa maliit na van at sa kanya ito pinaupo sa likod. Ilang sandali pa, nasa spa center na sila. Pinaiwan niya ang kasama sa neighbor watch para bantayan ang mga maleta. Pumasok siya sa loob ng spa center at hinanap niya si Sushmita. Naku, may kausap siyang kliyente attorney. Tungkol ba saan iyon? Tanong ng receptionist na si Myra. Ipinaliwanag niya rito ang taong pake niya. Napilitan itong tawagin ng boss nito. Paglabas sa Sushmita ay basang-basa ito ng pawis kahit pa may sweatband ito. Nakasuot pa rin ito ng trademark attire nito na sando, nakita ang nipples at napakaikli pero maluwag na maong shorts. Hindi ako magpapamasahe dito, naisaloob niya. Sigurado siyang tumutulo ang pawis nito sa katawan ng kliyente minamasahe nito. Kinikilabutan pa rin siyang isipin na bakla ito dahil kamukha ito at kasing katawan ng karakter na aktor na si Roel Vernal. Sayang ang jeans ni Sushmita. Sinabi niya rito ang sadya niya. Inilarawan din niya dito ang itsura ng tao naghahanap dito. Baklang mahilig sa silk? Nakakunot ang noong sabi nito. Mabining hinagot pa nito ang kamay nito. Wala akong kilalang ganoon, attorney. Baka hindi akong hinahanap niya. Dalmasyo Patis daw ang taong hinahanap. Shhh! Nagpanik ito bigla. Saan mo narinig ang pangalang iyon? Doon nga nasa bading na nasa labas. Siya raw si Orlando Patis. Patis? Tumaas ang isang kilay nito. Nasaan ang baklang yan? Ang mabuti pa'y sumama ka sa labas para makita mo. Tara, umapuhap ito ng bimpo at nagpupunas pa rin ng pawis habang palabas sila. Kuya Dalmasyo, nanigas bigla si Sushmita pagkarinig sa matinis sa sigaw ng bakla nasa van. Charing, sino ka ba? Mataray na tanong nito kay Orlando. Ate, si Orlando ako. Si Orlan na anak ni Tatay Mando. Ako iyong magandang kuba. Itinagilid pa nito ang katawan nito para ipakita ang bukol sa likod nito. Pilita Corrales ng Kalaka, sabi ni Sushmita bago ito tumili. Tumpa ka dyan. Nagtilian ng matinis ang mga ito. Tumalon si Orlando mula sa van at humahangos na nilapitan si Sushmita. Nagbeso-beso ang mga ito na mukhang talagang matagal na hindi nagkita. Mabuti at natuntun mo itong lugar namin. Mabuti't natagpuan mo ako. Masigla ng bati ni Sushmita sa pinsan nito. Naku, kanina pa ako sa palengke ate. Mabuti at tinulungan ako ni attorney. Ay, talagang mabait at matulungin yan. Saka, yamilosyoso, tumikhim si Mac. Pwede na siguro kitang maiwan dito Orlando. May tawag sa akin. Pupuntahan ko na si Denver sa palengke. Sige attorney, sabi sa kanya ni Sushmita. Thank you sa pagdadala mo rito sa aking pinsang buong buo. Walang sapin kundi baro. Wala yun. Mabuti't nakilala kita sa picture. Anong picture iyon? Nakakunot ang noong tanong nito sa pinsan. Ipinakita rito ni Orlando ang litrato. Nagtitili sa Sushmita. Natawa na lang siya sa pandidiri nito sa itsura nito 20 years ago. Habang pasakay siya sa van, inarinig pa niya ang sinabi nito na paminta pa ito noong mga panahong iyon dahil sa barakong ama nito. Kinawayan niya ang magpinsan bago siya tuluyang umalis. Mabuti na lang at natuntun nila ang hinahanap na si Orlando. Kung hindi, baka kung saan ito damputin. Magaan ang pakiramdam na bumalik siya sa mamihan sa palengke. Naabutan niya roon si Denver na nakaupo at umiinom ng soft drinks. Ngingiti-ngiti lang ito dahil alam nitong kagagalitan na naman niya ito dahil late ito. Nasa van na ulit sila nang maikwento niya rito ang tungkol kay Orlando. Seryoso ang mukha ni Mavic pagpasok nila ni Salves sa loob ng air-conditioned din namang law office ni Attorney Macario Ilagan na matatagpuan malapit sa mga tindahan ng alahas sa Ongpin. Ayon sa mga napagtanungan nila sa palengke, si Attorney Ilagan daw ang tumulong kay Orlando na hanapin ang Kuya Dalmasyo nila. Ito lang daw ang nakakaalam kung nasaan na si Orlando.
Pinuntahan na rin niya ang Sunflower Funeral Homes pero ang sabi sa kanya ng manager ay hindi pa rin nagre-report si Orlando roon. Ang scheduled time of work nito ay second week pa ng susunod na buwan na pero nag-leave na ito sa punerarya sa Kalaka. Nakatingin sa kanila ang sekretaryang tumanggap sa kanila. Ano bang in-inquire ninyo? Baka pwede na akong sumagot. Medyo nangahamak ang tingin nito. Ngaling-ngaling patulan niya ito dahil grabe na ang stress niya. Halos 1 linggo na siyang walang tulog. Walang maibigay na address ang TU nursing niya kung saan matatagpuan si Dalmasio. Basta, Purok 9 iyon, sabi nito. Ikaw na lang bahala maghanap. Hindi siya nakaluwas agad dahil ibinilin pa niya sa katiwala niyang si Baby ang negosyo niya sa palengke. Pati ang mga pwestong paupahan niya roon. Kaya ngayon nakaluwas na sila, sobrang ikli na ng pasensya niya. At tila sinusubukan pa ng sekretaryang kaharap nila ang pagtitimpi niya. Si Salvin ang sumagot bago pa siya makapagpakawala na maanghang na salita sa babae. Hinahanap namin si Orlando, iyong kapatid nitong si Mavic. Alam mo ba kung nasaan siya? Sino bang Orlando iyon? Hindi kami lost and found, no? Hindi mo pala kayang sagutin ang i-inquire namin kay attorney. Kay attorney na lang kami magtatanong. Pasimple pambabara ni Salvi rito. Natuwa si Mavic nang mamula ang mukha ng babae. Sigurado akong walang maisasagot sa inyo si attorney. Mataray na sabi ng babae at saka ito tumingin sa computer screen na kaharap nito. Kalahating oras pa ang hinintay nila bago lumabas ang kliyente sa loob ng opisina. Tatayo na sana siya na magulat siya sa biglang pagsasalita ng malakas ng sekretarya ng Next. Napamata siya sandali na nagmamadaling pumasok sa opisina ni Attorney Ilagan ang susunod na kliyente. Nagpanting ang mga tainga niya. Tumayo siya at nilapitan niya ang sekretarya. May problema ka sa amin, miss? Gaya nga nasabi ko sa inyo, hindi kami lost and found dito. Sigurado akong mas mahalaga ang pake ng mga taong nasa loob kaysa sa inyo. Baka mamaya ay wala pa kayong ipambayad. Sabi nitong inismaran pa siya. Kapag hindi kami nakapasok doon, isusungal-ngal ko sa iyong bunganga mo sa computer na yan at gugulpitin kita. Kahit pamakulong ako, sisiguraduhin kong basag iyang mukha mo at kahit kailan ay hindi ka na makakatingin sa salamin na pantay na mukha ang makikita mo. Tinitigan siya nito. Halatang tinatansya siya. Hindi siya kumarap habang nakikipagtitigan siya dito. Hanggang sa iniatras nito ang silya at tumayo ito mula roon. Dali-dali itong pumasok sa loob ng opisina ng boss nito. Maya-maya ay lumabas ang kliyenteng nasa loob at siya nang pinapasok ng sekretarya. Hindi siya nagpasalamat dito. Dumiretso na sila ni Salve sa loob. Good morning. Medyo seryoso at may halong iritasyon ang tinig na sumalubong sa kanila. Masyado yatang importante ito at hindi kayo makapaghintay. For your information, kanina pa kami naghihintay sa labas. Iyong mahadera mong sekretarya nagpauna sa mga naroroon, samantalang kalahating oras na kami nakaupo roon. Napatingin sa kanya ang lalaki. Well, ano bang kailangan niyo sa akin? Gusto kong malaman kung nasaan ang kapatid ko na si Orlando Patis. Ah, si Orlando. Tumangutango ito. Na kina Sushmita siya. Kumunot ang noon niya. Sushmita? Pumunta ka sa Orchid Spa sa Purok 9. Nasa Real Street yon. 2 kanto mula sa palengke sa gawing kaliwa. Ipagtanong mo na lang si Sushmita. Kilala iyon doon. Sino si Sushmita? Walang iba kundi ang pinsan ninyo si Dalmasio. Ngumiti ito na makita ang pagkabigla sa kanyang muka. Hindi mo ba alam na bakla si Dalmasio? Nabanggit iyon ni Orlando pero nasa poder ni Sushmita ang kapatid mo. Kung gusto mo siyang makita, doon mo siya puntahan. Salamat. Medyo nag-alangan siya bigla. Maganda ang ngiti nito. Di yata't nakagaanan na nito ng loob si Orlando. Doon ba ako sa sekretarya mo magbabayad? No, hindi naman ito consultation. This is public service. Pasensya na kayo riyang kay Mylene. Bago lang kasi siya eh. Well, inexperience is no excuse to rudeness. Pag-English pa niya. I agree. Tumatangong sabi nito. End of discussion. Puntahan mo na si Orlando. Ah, ano bang pangalan mo? Maria Victoria Patis, or Mavic for short. Kapatid ko si Orlando. Younger sister ka niya. Kakambal ko siya. Akong una ipinanganak sa amin kaya ate niya ako. Oh, mukhang nagulat ito. I see. Well, good luck.
Tumango siya, saka lumabas na kasunod ni Salve. Dumaratso siya ng lakad, nilampasan niya ang sekretarya. Ayaw niya makita mukha nito at baka totohanin niya ang ginawa niyang pananakot dito. Nagmamadaling bumalik sila ni Salve sa Purok 9. Hindi sila naghihirapang tuntunin ang orchids pa. Pagbaba nila ng tricycle ay eksaktong bumukas ang pinto ng spa center at lumabas doon si Orlando. Natigilan siya sa nakitang pagbabago sa kapatid. Nakasuot ito ng baby tee na nakaangat sa bandang likod dahil sa bukol nito kaya exposed ang pusod nito. Masikip ang pantalon nito, nakasandals ito at babaeng-babae tignan sa hairstyle at makeup nito. Orlando! Malakas sa tawag niya rito. Olan! Pagkakita nito sa kanya ay namutla ito at hindi na nakakilos. Bakit mo namang gustong ibalik itong si Barbie sa Kalaka? May trabaho naman pala siya dito sa Maynila at nandito naman ako para bantayan siya. Sabi sa kanya ng pinsan niya mas kilala sa pangalang Sushmita. May kondisyon siya at alam mo yun, aniyang binaliwala ang pangangalikik sa bagong alias na si Ola na Barbie. Parang pangalan ng manika. Mahirap na, baka loko-lokohin siya dito. Ayoko lang siyang masaktan. Hindi siya makapaniwala na ito na nga ang pinsang buo niya at anak ng sigang tiyo nursing niya. Barako ng Batangas ang tiyuhin niyang iyon. Maikli ang buhok ni Dalmasio at may bulaklak na orchid na nakaipit sa tainga nito. Nakasuot ito ng sando at shorts na sobrang ikli. At least, hindi na ito nakamedyas na hanggang tuhod gaya ng basketball player na si Samboy Lim. Diyos ko, umiling-iling ito at pinatirik pa ang mga mata. Anong balak mo rito kay Barbie? Gawing bagoong sa Kalaka? Tignan mo nga, dalagan-dalaga na ang kapatid mo. At ang ganda-ganda. Tinignan niya ng matalim si Orlando. Halatang kilig na kilig ito sa papuri ni Sushmita. Nakahanap ka pa ng kakampi ha? Sikmat niya rito. Hindi ito tumingin sa kanya. Ay sus, sister, okay naman iniya siya diri. Waay man manakit diri kay Barbie. Sabad na manikuristang si Maricar na nagte-text habang nagsasalita. Kamukha ito ni Joy Viado, pati ang paggalaw ng mga kilay. Mukha rin bakla ito. Pakiramdam niya ay magkakamukha na ito si Sushmita at ang isa pang bakla na si Carmina na humahawak sa beauty salon ng Orchid Spa. Mabait naman ang kapatid mo, dagdag pa ni Carmina. Gusto lang niya siguro makatikim ng ibang buhay. Gusto niyang ilipad ng kanyang wings. Pag may nangyari ba sa kanya, sasagutin niyo siya sa akin? Okay lang sana kung hindi siya kuba eh. Bakit? Ano naman kung kuba ako? Tao rin naman ako ah. Napatingin silang lahat kay Orlando nang bigla ito magsalita. Sumang-ayon dito ng mga kasama nito. Pagkatapos, nagdiskusyon ng mga ito tungkol sa apartment na tinitirhan ng tatlo na kinaroroonan nila. Basta, hindi ako papayag na hindi ka sasama sa akin pauwi sa Batangas, Orlando. Giit niya sa kapatid niya na nakikipagmatigasan sa kanya. Ayoko nang umuwi roon ate. Gusto ko na rito. May trabaho ako rito. At may mga kaibigan na rin. Gusto ko ang buhay dito. Hindi tahimik at hindi palagi nasa bahay lang. Pero paano kung... Siguro dapat nahayaan mo siya magdesisyon, Mavic. Ani Sushmita na seryoso nakatingin sa kanya. Hindi na bata si Barbie. Dapat siguro hindi mo na rin siya tinatrato na parang baby. Dalagan-dalaga na siya, Mavic. Binalingan nito ang kapatid niya. Dinaratnan ka na ba, Iha? Kuya Dalmasio, Sushmita, darling. Huwag mong maririnig ulit sa iyong pangalang yan. Sushmita, alanganing bigas niya. Nag-aalala lang ako sa kapatid ko. Nawala siya ng 1 linggo, diba? May nangyari ba sa kanya? Wala nga. Pero paano kung sa mga darating ni araw ay mapagtripan siya at huwag mong isipin ng mga bagay na hindi pa naman nangyayari. Malay mo, hindi naman mangyayari yun. Malaki ng kapatid mo, no? Nagtaasa ng mga kilay nito. Kung sasabihin mo naman sa akin na slow learner si Barbie, abay di hamak na mas babita itong si Maricar. Marami akong kilala na mas tanga pa kung ikukumpara kay Barbie. Nakakahiya naman niyang mamuhay na nag-iisa. Hindi nga ba't may trabaho pa nga siya? Iba ang mga iyon, Kuya Dalma. Kuya Sushmita, pinandilatan siya nito. Anong kuya? Ate Sushmita, pagkatama nito. Bakit? Ano ba yung pinagkaiba ng kapatid mo? Huwag mong sabihin ikaw pa mismo na kapatid niya ang hindi nagtitiwala sa kanya. Hindi siya umimik.
Hayaan mo muna si Barbie rito. Ako ang bahala sa kanya. Kapag may nangyari, ako ang sisihin mo. Huwag mo ipagkait sa kapatid mo na maging malaya. Itinetangga mo siya sa Batangas. Diyos ko, naka-boyfriend ba lang ba iyan doon? Iyon na nga mismo isa pang iniisip ko. Pumalatak siya. Baka mahawa sa kalandian ng mga itong kapatid niya. Bumuga siya ng hangin at saka tinignan ng kanyang kapatid. Mali ba siya sa ginagawa niyang pagpoprotekta rito? Hindi nga ba nakikita na may kakayahan itong mabuhay na nag-iisa? Wala nga ba siyang tiwala rito? Sige, sa wakas ay sumusukong sabi niya. Excited na napatingin sa kanya si Orlando. Apotay nga ang ngiti nito. Talaga ate? Pero sa isang kondisyon. Ha? Mananatili muna ako rito hanggang makita ko na talagang kaya mo nang mamuhay mag-isa. Saan ka titira? Kasama mo pa si Ate Salve. Kukuha kami ng apartment dito pansamantala. Gusto ko na doon ka tumira, Orlando. Ayoko ate, may kwarto na ako rito. Ang liit nun. Kung talagang magtatagal si Barbie dito, pwede naman kaming kumuha ng ibang mas malaking apartment. Napag-uusapan na namin iyon dahil dalawa lang ang kwarto rito eh. Talagang ayaw mong pakawalan si Orlando ha? Puno ng sarkasmong sabi niya sa kanyang pinsan. Isa siyang hiyas, isa pa naaawa ako sa kanya. Tignan mo naman at sabik na mamuhay mag-isa. Sige, kung gusto mong tumira dito okay lang sa akin. Kukuha ako ng apartment na malapit dito at palagi kitang bibisitahin. Hanggang makita mo lang na okay ako rito ha. Paniniguro sa kanya ni Orlando. Oo, paano iyon negosyo mo sa atin? Ako na ang bahala roon. Mas mahalaga ka kaysa roon. Thank you ate. Tumayo ito mula sa kinauupuan nito at nilapitan siya. Saka hinalikan at niyakap. Hindi na lang siya kumibo sa ginawa nito. Naisip niya kung ganoon din kaya ang gagawin ng mga magulang nila kung buhay pa mga ito. Papayagan kaya ng mga ito si Orlando sa desisyon nitong mamuhay mag-isa? Nag-aalala siya sa kanyang kapatid pero mukhang hindi na talaga ito mapipigilan. Ayaw niya maging kontrabida sa buhay nito pero gusto lang niya na palaging ligtas ito. Dumarating nga yata sa buhay ng bawat tao ang pagnanais na makalasap ng kalayaan. Marahil ay iyon ang panahon ni Orlando. Napabuntong hininga na lang siya. Maghapong naghanap si Mavic ng apartment. Hindi niya inaasahan na ganoon pala kahirap maghanap ng maayos na matitirhan sa lugar na iyon. Hindi akma sa panlasa niya ang mga nakita niyang apartment at iyong mga nagustuhan naman niya ay pulos okupado na. Naiisip tuloy niya, baka pwede na iyong bakante sa tabi ng apartment ni na Sushmita. Semi-furnished iyon. Gusto na niya iyon pero ayaw tumanggap ng landlady ng transient. Ngayon ay kailangan yata niya makipag-negotiate na rito. Pasado 5:00 na ng hapon pero wala pa rin siya nakikitang bakanteng apartment. Pabalik na siya kina Sushmita nang may bumusinang kotse mula sa likuran niya. Huminto iyon sa tabi niya. Naaalarmang lumayo siya pero na magbaba ng salamin ng driver ay medyo nakahuma siya. Saan ka galing? Bakit nag-iisa ka? Nakangiting tanong sa kanya ni Attorney Ilagan. Naghanap ng apartment. Medyo mailap na sagot niya. Really? Maraming bakante sa gawin ni na Sushmita ah. Wala ako nagustuhan eh. Talaga? Parang hindi ito makapaniwala. Gusto mo bang samahan kita? May mga alam ako na baka hindi mo pa napupuntahan. Wag na, baka maabala ka pa. Okay lang. Obligasyon kong tumulong sa mga bagong salta rito. Neighbor Watch member ako rito. Marami rin akong kilala makakatulong sa iyo. Baka busy ka? No. Halika na para hindi ka na naglalakad. Alok nito pero nag-aalinlangan pa rin siya. Tumawa ito. Hindi ako masamang tao. Gusto lang kitang tulungan gaya ng ginagawa ko sa kapatid mo. Kaya halika na at ikaw naman ang tutulungan ko. Kung iyon nga nawawalang kamag-anak nyo na hanap ko, apartment pa kaya? Sige na nga. Hindi man siya sanay na humingi ng pabor sa ibang tao, wala naman sigurong masama kung tatanggapin niya ang alok nito. Pagkasakay niya sa loob ng kotse nito, ay huminga siya ng malalim at ninamnam niya ang lamig doon. Ang init sa labas, no? Ang init dito sa lugar ninyo. Sa amin, kapag ganitong oras, ay mas malamig na sa labas kaysa sa di-aircon na kwarto. Sandali, di ba may bakante kinaman ng Christy?
Iyong katabi ng apartment ni na Sushmita? Oo, pero ayaw nung matandang may-ari ng transient. Talaga? Puntahan nga natin si Manang Kirsty. Ako na makikipag-usap sa kanya. Baka magawan pa natin ito ng paraan. 2 ang kwarto ng apartment na napili mo. Semi-furnished at may aircon iyong isa. Talagang maganda iyong lugar. May kama na, ref at stove. At least, hindi na namin kailangan bumili pa ng mga ganoong gamit. Wala naman talaga akong balak na magtagal dito sa Maynila. Saka malapit lang kay Sushmita. Doon nakatira si Barbie, diba? Oo, sagot niya. Sa iyo ba siya titira? Hindi eh. Doon pa rin daw siya tutulog kay Ate Sushmita. Pansamantala lang naman ang pag-i-stay ko rito sa Maynila. Gusto ko lang makitang settled ng kapatid ko bago ako umuwi ng Batangas. Batanggenya ka pala. Kaya pala ang bagsik mo sa sekretarya ko. Namumutla ng malabasan ko eh. Natatawang sabi nito. Tinignan niya ito. Para napakaganda ng disposisyon na ito. Gwapo na, ay matulungin at masayahin pa ito. Hindi araw-araw ay makakatagpo siya ng ganoong lalaki. Maswerte ang misis nito. Hindi naman. Pagod lang talaga ako noon kaya medyo nakapagtaray ako. Worried kasi ako kay Orlando. May kasupladahan talagang sekretarya na nakuha ko. Naka-maternity leave kasi yung tunay na sekretarya ko. Inirekomenda lang si Manilyn sa akin at nakahiyaan ko lang tanggihan. Pagkaalis mo, naghanap na ako ng kapalit niya. Baka mawalan ako ng kliyente dahil sa kanya. Mahirap talagang humanap ng matinong empleyado ngayon. Sinabi mo pa, kahit sa pwesto ko sa palengke sa amin, kung hindi talaga tututukan, ay mabilis na nakakakupit iyong ibang nakukuha kong bantay. May pwesto ka sa Batangas? Oo. Wholesaler at retailer ako ng dry goods na galing sa Cebu at Dumaguete. Kung nandito ka, sino nagbabantay ng pwesto mo? Pupunta-puntahan ko rin naman iyon. Sa kami pinsan ako na mula pa noong panahon ng mga tatay ko siya na nangangasiwa sa tindahan namin kapag wala ako. Matagal na namin siyang katiwala kaya kahit ako ay hindi makakakupit doon. Natatawa ang pagkakwento niya. Ngumiti ito. Istrikto ka talaga. Oo, kaya kahit wala ako, panatag ang loob ko na kaya niyang patakbuhin ng tindahan. Minsan nga, pinipilit niya ako mag-review ulit sa board exam para daw magamit ko naman ang tinapos ko. Ano bang tinapos mo? Interesadong tanong nito. Civil engineering, sagot niya. Aba, magandang kurso yun ah. Ang ibig mong sabihin, hindi ka nag-board at hindi ka nag-engineer? Mahabang kwento, aniya at saka bumuntong hininga. Sayang naman kung hindi mo magagamit iyon. In demand ngayon ng mga civil engineers, lalo na sa abroad. Balita ko nga lumiko sila ng isa pang kalye bago huminto sa kanto at mismong harap ng hilera ng apartment sa kanilang umaga pa ay nasuyod. Nakapaskil nga roon na may mga for rent na units. Baka magalit iyong babae, mukhang matapang pa naman. Ayoko ng gulo lalo na't dayo lang ako rito. Sabi niya nang makaibig sila ng kotse. Tumawa ito. Aba, akala ko lahat ng mga taga Batangas lagi may dalang balisong. Pero dadaanin naman natin ito sa magandang usapan. Binuksan ito ang gate at tumuloy sila sa loob. Mukhang pamilyar ito sa lugar na iyon. Kinatok agad nito ang unit ng landlady na nasa unahan ng hilera. Pagbukas ng pinto ay nakasimangot pang humarap sa kanila ang babae. Pagkakita nito sa kama niya ay biglang nagbago ekspresyon nito. Sa tingin niya ay tila namutla pa ito. Mac! Manang Kirsty! Bati rito ni Attorney Ilagan. Nabanggit sa akin ni Mavic na dumaan daw siya rito kanina at nag-inquire sa iyo. Ayaw niyo raw ibigay sa kanya iyong bakanteng unit dahil ilang buwan lang siya mamamalagi rito. Hindi nakaimik ang babae. Sumulyap ito sa kanya pero nag-iwas agad ng mga mata. Tama ho ba? Ang alam ko, ang sabi na may-ari nito, kahit sino ay patutuloyin ninyo at parentahan ang mga apartment units para hindi mabakante. At hindi pala siyang may-ari. Naisaloob niya. Iniisip ko lang naman kasi na baka hindi siya magbayad at takbuhan niyo yung apartment, katwiran pa na matandang babae. Kaya nga kayo hihingi ng advance, hindi ho ba? Diba may mga kondisyon ng may-ari nito na hihingan lang na 3 months advance na rerenta kapag ilang linggo o buwan lang siya mamamalagi dito? Hindi na naman kumibo ang babae. Di ho ba kaya libre ang bayan yun sa pagtira dito ay dahil kayo ang dapat nag-aasikaso rito? Dapat ay iniunan nyo iyon kaysa sa pakikipagtong-its. Pumalatak si Macario. Umabante ito
pero tila nais makipagbalyahan ni Christy sa pinto. Nakatingin na sa kanila ang mga kalaro nito sa mesang kainan sa loob ng apartment. Magkano niya pinauupahan sa iyo yung kwarto? Tanong sa kanya ni Mac. 7,000, sagot niya. Tinignan nito si Christy, saka umiling-iling. Pang-apat na ito manang Christy. Sobra-sobra na yatang pagkakataon ang hinihingi ninyo kung pagbibigyan ko pa kayo ngayon. Pero Mac, nagkamali ako na pagkakaintindi sa kanya. Akala ko ay iyong apartment na. Ayaw nyo nga ibigay iyong apartment, tapos sasabihin niyong maling akala nyo. Wag naman. Mac, papupuntahin ko si Yaya LV dito. 2 araw lang ang palugit na ibibigay ko sa inyo. Pababantayan ko kayo kay Yaya para siguradong wala kayong tatangayang gamit sa loob. Binigyan ko na kayo ng ilang pagkakataon. Umiiling na sabi nito. Sandali, pamamagitan niya. Nagugulan siya sa pinag-uusapan ng dalawa. Anong nangyayari, attorney? Sa pamilya ko kasi ang apartment na ito, Mavic. Share ko ito, kaya ako na nagmamanage. Pinapatauhan ko ito sa yaya ko dati, si Yaya LV. Nagpilit itong si Manang Christy na dati naming labandera na kung pwede ay siya na lang ang mamahala rito dahil mas gamay naman ng yaya ko ang pag-aasikaso sa bahay ko. Pinagbigyan ko naman. Tapos, nalaman ko na ganitong pinagagagawa niya. Halatang naiinis ito habang nagpapaliwanag. Hindi na yun mauulit, Mac. Pangako. Talagang hindi na mauulit dahil huli na ito. Dinukot ni Mac ang cellphone sa bulsa nito at saka nagdial. May kinausap ito roon. 10 minutes later, may dumating na lalaki mukhang bardagol kasamang isang matandang babaeng agad na dumakdak pagkalapit sa kanya. Sinasabi ko na sa iyo makulit ka kasi. Ipinilit mo pang pagkatiwalaan ng bruhang yan. Gusto ko lang naman tumulong, Yaya. Para nagpapaliwanag si Mac sa ina sa tono nito. Hinarap ng dumating na yaya ni Mac si Aling Christy at saka ito tinalakan bago binalingan ng kasamang lalaki na mukhang gun. Hala, Tino, pagpasok niyan pauwiin mo na iyong mga kalaro niya. Hakutin na niya kamo ang mga gamit niya. Ngayong gabi ay gusto kong umalis ka rito. Sayang ang renta. Pinandilatan nito ang namumutlang matandang katiwala. Matitirhan na sana. Nagmagaling ka pa Sabi ni Mac, 2 araw pa. 2 araw di malimas mo ang gamit dyan sa loob. Macario, ikaw ang masusunod, Yaya LV. Narinig mo? Layas. Medyo nagkagulo pa dahil humirit pa si Aling Christy. Pero nakuha na niya si Yaya LV ang mga susi ng bawat pinto ng apartment at hindi na hinayaan ni Tinoy na makalapit si Christy sa kanila. Sa ikalawang pagkakataon ay pumasok si Mavic sa semi-furnished na unit. Parang tour guide si Yaya LV na nagpapaliwanag sa kanya habang inililibot siya nito sa bahay. 3 months deposit, 1 month advance kami dito. Lalo na kapag ganyang transient ka, sabi nito. Iyong pang-4 na bayad, makukuha mo lang kapag tapos na ang billing ng tubig sa kuryente para siguradong bayad lahat. Maliwanag ho, pwede na ho ba kami lumipat bukas? Sa Makalwa na lang, ipapalinis ko pa ito bukas. Okay ho, binalingan niya si Mac. Tumatanggap ka ba ng personal check? Wala kasi akong maraming cash na dala. Baka ma-hold up ako dito sa Maynila. Tumango ito. Ang sabi ng alaga ko, okay lang daw. Di okay, sabi sa kanya ni Yaya LV. Inalabas na niya ang kanyang checkbook. Iniabot niya kay Yaya LV ang checking pinilas niya. Okay, papipirmahan na kita ng kontrata pagbalik mo, sabi nito. May kasama ka ba? Iyong alalay ko lang ho. Saka baka ho pabisita-bisita rin dito ang kapatid ko. Pinsan siya ni Sushmita, Yaya. Talaga? Ninitian siya na matanda. Naku, suki ako sa masahe nun. Kapatid mo iyong bagong salta doon na Kuba? Oho, hindi naman masyadong obvious. Hindi tulad ng iba na talagang hukot na hukot. Sa punerarya raw iyong magtatrabaho Senior mortician ho siya ng sunflower sa lugar namin. Dito raw yata ay siya ang gagawing head. Kakwentuhan ko yung receptionist doon Nag-abroad kasi yung mortician nila at si Barbie nga raw ang gagawin nilang head. Malalaki ang sweldo roon ha. Yun ang pinakamalaking punerarya rito. Kaya nga ho pumayag siya mapalipat dito. At babantay mo siya kaya ka naririto? Tumango siya. Ilang linggo lang ho hanggang sa makampanti ako na okay na siya dito. First time ho kasi nahihiwalay sa akin Ate ka ba ni Barbie? Kakambal ko ho siya. Napapangiwing sabi niya. Naku,
Mabait pala kayong magkapatid. Kambal pa ha? Humagikik ito. Sige, bukas ng gabi ay bumalik ka rito. Ipapascrub ko muna ang mga dingding. Kaya pala matagal na natenga ito. Ang mahal ng bigay ni Christy. 6,000 lang eh. Tutubuan pa ng 1,000 ng bruha. Dumaldal pa ng dumaldal si Yaya LV hanggang sa makarating sila sa pinto. Bakit hindi ka na lang doon sa amin maghapunan, Ining? Kami lang naman ni Mac ang naroroon. Kumain muna tayo bago siya magronda rito sa atin. Naku, hindi na ho, baka humatagalan pa ako. Hinihintay na ako ni Ate Salve, iyong kasama ko. Maghahanda pa kami na hapunan ni Naolan. Barbie po. Hayun lang naman ang bahay namin no. Ipag-uwi mo na lang siya ng pagkain. Tinignan niya ang itinuturo nitong malaking bahay sa harap ng apartment. Hindi na lang niya ipinakita ang pagkamangha niya. Halos kalahati ng isang bloke ang sakop niyon. Saka na lang ho, aniyang pinanindigan na ang pagkatanggi. O siya, tatawid na ako at baka hindi ko masimula ng family feud. Tinapik pa siya nito sa balikat bago siya tuluyang iniwan sa alaga nito. Madaldal talaga iyon, sabi sa kanya ni Mac. Wala akong maililihim doon. Oo nga, sa iyo palang apartment na ito. Tumango ito. Pero hindi ibig sabihin nun mayaman ako. Hindi ka mayaman ha? Ang laki ng bahay mo. Itinuro niya ang bahay nito. Ngumiti ito. Halika, ihahatid na kita kina Sushmita. Sa'yo rin ba yun? Sa isang kapatid ko. Baka makidnap ka niyan. Tumawa ito. Huwag mo namang sabihin yan. Sa palagay mo, hanggang kailan ka dito? Hindi ko alam. Pwedeng 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan o 2. Nagkibit balikat na sabi niya. Depende kung pwede ko nang iwan si Orlando. Hindi ba magagalit ang boyfriend mo kung matagal kang mawawala sa Batangas? Baka magalit ang asawa mo na naghahatid ka ng babae? Wala akong asawa. Wala ring girlfriend. Wala kang girlfriend? Masakit sa ulo eh. Pahinga muna. Nakangiti ito habang umiiling. Ikaw, wag mong sabihin na wala ka talagang boyfriend. Wala akong time eh. Busy ako sa negosyo ko at kay Orlando. Paano kung kayanin na ni Orlando rito? Hindi ka na magiging ganoon ka busy? Tinignan niya ito. Wala pa yun sa isip ko. Aniya nang maunawaan ang nais ipahiwatig nito. Amazing. Pumalatak ito. Pati pala sa probinsya ay nakarating ng Single Forever movement. Ikaw na mismo ang nagsabing sakit lang yun sa ulo. Tumawa ito. Quite true. I guess hindi pa dumarating iyong tao. Kaya kung pagtiisan, kahit pasakit niya ng ulo, napangiwi siya. Parang ang hirap nun. Oo, kaya mabuti na lang, hindi pa yung dumarating sa atin. Napailing siya at saka sabay nang pumasok sa compound ng apartment. Inihatid pa siya nito sa harap ng pinto ng unit ni Sushmita. Malayo pa lang, ay naririnig na niya ang malakas sa TV set sa loob. Yung kasama kong si Ate Salve, parang si Yaya LV na rin. Matagal na rin iyon sa amin. Paano? Salamat sa tulong mo ah. Buti pala nakita mo ako kanina. Mabuti talaga at nabuking ko rin si Manang Christy. Tinanguan siya nito. Minsan ay kukumustahin na lang kita sa apartment mo kapag nag-ikot kami. Sure, sige. Salamat ulit. Kumaway ito bago tumalikod. Paglabas ito ng gate ay pumasok na siya sa loob ng apartment. Nanonood ng TV si Salve. Sa kauna-unahang pagkakataon ay hindi siya nairita na inabutan niya ito nanonood ng ganoong kalakas ng volume ng TV. Na kay Attorney Mac ilaga ng isip niya. Mabait ito, mukhang matulungin talaga. At charming, mabuti na lang at ito ang nahingaan ni Orlando ng tulong. Hindi niya ma-imagine kung ibang tao nakadampot sa kanyang kapatid. Umuwi si Mavic sa Kalaka 3 araw pagkalipat nila ni Salve sa apartment sa Maynila. Maaga pa lang, inasa palengke na siya para makipagtuos ng benta ni Gemma. Ang pinsan niya nakatiwala niya. Naglista sila ng mga stock sa dapat i-order sa Dumaguete at Cebu. Pagkatapos ay itinawag niya iyon sa mga supplier niya. Pagkaraan ng 2 araw, pumunta siya sa pickup terminal ng mga cargo ng PAL. Nag-imbentaryo na naman sila. Saka pa lang siya nakabalik sa Maynila. Kung hindi lang talaga dahil kay Orlando, ay ayaw na niyang lumawas sa Maynila. Hindi siya mapagkatulong ng maayos doon dahil bukod sa masyadong maingay, ay nag-aalala siya na baka pasukin sila na magnanakaw. Marami siya naririnig na kwento tungkol sa ganoon kapag binibisita siya ni na Ate Sushmita at Orlando. Mukha namang okay na si Orlando
pero sa susunod na linggo pa ito magtatrabaho. Doon niya masusubukan kung talagang kaya na nito mag-isa dahil hindi pa nito kasama sina Ate Sushmita. Magso-solo flight na ito. Hindi niya alam, pero sa halip na ipagdasal na maging okay ito, ay pinapanalangin niya na huwag ito makapag-adjust sa trabaho nito para maiuwi na niya ito sa Kalaka at matigil ng kahangalan nito sa pagluwas sa Maynila. Pagdating niya sa Santa Cruz ay naglakad na lang siya papasok sa Purok 9 dahil oras ng uwian kaya mahaba ang pila sa terminal ng tricycle. Dumaan muna siya sa spa para kumustahin si Orlando. Nagulat siya na makita na sa tambayan ito sa harap ng spa. Kumakain ito ng hamburger kasama sina Mac at Salve. Sabi ko na sa'yo, darating na siya eh. Well-poised na sabi ng kapatid niya. Saka tumayo at bineso siya. Good evening ate. Pumunta raw sa apartment mo si Mac kaya lang. Wala ka pa roon. Kukumustahin daw sana niya ang paglipat niyo roon. Sinulya pa niya si Mac. Okay naman. No problem. Gumagana lahat. Iyon nga sabi ni Ate Salve. Kaya lang, baka kako may reklamo ka. Babalik ka nga raw ngayon kaya naghintay na lang ako para makausap ka. Niyaya ko na siya rito dahil nag-iisa siya sa apartment niyo. Tinignan niya si Ate Salve. Sa ganda ng ngiti nito ay nahulaan niya nakashot na naman ito ng gin. Nagkamot sa batok si Salve na makita nito na lukot ang ilong niya. Hinirita niya ako ng bilog eh. Nahiya naman akong tanggihan. Naku, talagang mahilig sa gin niyang si Ate Salve. Pastime niya yan. Kahit doon sa amin, pa-charming na paliwanag ni Orlando. Hoy bading, tigilan mo na nga kakalandi mo kay attorney. Baka mainis yan eh, taasan bigla ang renta sa bahay natin, sabi ni Carmina. Hindi naman no, nagmamahinhin pa ring sagot ni Orlando. Parang hindi kayang tanggapin ng dibdib ni Mavic ang style ng kanyang kapatid. Iyon mismo ang dahilan kung bakit ito gustong magsolo. Gusto nito na malaya nito magawa ang anumang naisin nito. Idol nga nito ang Ate Sushmita nila. Wala naman akong reklamo, sabi niya. Binawi niya ang tingin sa Ate Salve niya, napakaway-kaway lang sa kanya. Lumapit siya sa mga upuan sa reception area ng spa at umupo roon. Medyo mahina lang ang tubig pero ganoon yata talaga dito sa Maynila. May oras na mahina talagang tubig kapag nakasabay-sabay ang gamit pero hindi naman kayo mawawalan. Malamig yung aircon. Ipinalinis ni Yaya LV iyon. Ngumiti siya sa binata. Pasensya na pero pagod na ako. Ang haba ng biyahe ko tapos traffic pa. Gusto ko sana magpahinga. Nahihiyang sabi niya. Dumaan lang ako para kumustahin si Orlando. Sinulya pa niya ang kanyang kapatid. Dinalhan ko kayo ng dried goods, saka beef at mga prutas. Kaunti lang dahil mahirap magbitbit. Nagtaksi na nga lang ako mula sa Loton hanggang dito. Ibinaba niya ang mga bitbit. Sa susunod na balik ko, magrerenta na lang ako ng van para makapagdala ako ng isang kaban ng pulang bigas. Masarap iyon. Dadamihan ko rin iyong prutas at sasamahan ko pa ng gulay. Ay, oo. Namimiss ko na ang pulang bigas. Ang mahal dito niyan kaya whiz ko afford. Wika ni Ate Sushmita. Sabay lapit sa dalawang maliit na sakong dala niya. Kayo na mag-uwi niyan. Uuwi na kami. Doon na kayo maghapunan sa bahay bukas ng gabi, Olan. Magpapaluto ako kay Ate Salve ng paborito mong sinampalukan. Sige, halatang pilit ang sagot ni Orlando. Ayaw yata nitong tinatawag ng Olan sa Maynila. Paano Mac? Una na kami. Ihahatid ko na kayo, mukhang pagod na pagod ka nga. Katapat din lang naman ng apartment iyong bahay ko. Nagmamadaling tumayo ito at nagpaalam na sa mga bading. Balik ka ha, nag-beautiful eyes pa si Orlando dito. Sure, dito naman ako nagpapamasahe eh. Good luck sa trabaho mo. Kumukuti-kutitap ang mga mata ni Orlando sa lalaki. Napailing na lang siya habang nakatingin sa kapatid. Sumakay na kayo sa kotse, sabi ni Mac. Tumalima siya. Ilang segundo lang ang tinakbo ng kotse nito at huminto na sila sa tapat ng tirahan nila. Pumasok pa ito sa compound ng apartment nila para alalayan si Ate Salve. Pagbukas niya ng pinto, ay susuray-suray na umakyat sa hagdan ang kasambahay niya. Ate, nasa ref bang pagkain ko? Tanong niya rito. Pagkain? Sumilip ito sa kanya mula sa hagdan. Naku, wala akong niluto. Nakalimutan ko. Kasi dumating si Mac at hindi na ako nakapaghanda ng lulutuin. Tapos nakakwentuhan na kami kaya nawala na sa isip ko at... Sige na, awat niya dito. Matutulog ka na ba? Inaantok na ako. Narelax ako doon sa ilang shot ko eh. Humikap ito bago tuluyang umakyat.
Dapat, kalahating tasa lang ng bilog ang binigay mo kay Ate Salve. Kapag isang bilog kasi, uubusin niya yun. Tingnan mo, bangenge na, napapailing na sabi niya kay Mac. Pasensya ka na, wala ka tuloy pagkain dito. Hayaan mo na, pagod na rin ako para magluto pa. Itutulog ko na lang to. Baka magbukas na lang ako ng dilata. Sa bahay ka na lang mag-dinner. Tatawid lang naman tayo eh. Wag na, past 9 na, nakakahiya naman. Sigurado naman na may naghihintay na pagkain doon. Masamang itulog ang gutom. Hindi siya umimik. Kumakalam na nga sikmura niya, kaya nagiya na siya umuwi kanina mula sa Orchid Spa. Okay lang kay Manang LV? Baka mabulabog siya. Gising pa iyon. Nanonood pa iyon ng teleserye ngayon. Sige, kakapalan ko ng mukha ko at nagugutom na ako talaga. Kumain ng burger sa Ate Salve bago siya uminom. Bukas na siguro iyong gigising, no? Malamang, ilak mo na lang itong bahay para sigurado. Isinara niya na maigi ang pinto. Maya-maya pa, ipatawid na sila sa bahay ni Mac. Pagpasok nila sa bakuran niyon, ay hindi siya nagpigil ang sarili na igalang paningin habang naglalakad. Well-maintained ang garden na maraming ornamental plants. May hanging plants din, at kahit luma na ang bahay, halatang alagang-alaga iyon at tila sadyang pinapreserve ang itsura dahil wala siya makitang bago infrastructure sa kahit saang bahagi. Ganito palang itsura nito, hindi kasi matanaw sa labas dahil ang taas ng bakod. Sabi niya, pagpasok sa mismong bahay, inamangha siya sa mataas at dome shape na kisame. May mural pa roon, marami ring stonework sa kabahayan na kadalasan ay nasa mga sulok. Napansin niyang korteng dahon at bulaklak ang karamihan sa mga iyon. Marami ring paintings ng mga bulaklak, kaya naisip niya na parang hindi lalaki ang may-ari ng bahay. Minana ko ito sa lola ko, sa father's side. Mahilig yun sa flowers at gardening. Ever since I was a child, I've always found this place charming and calming. Kaya na makuha ko ito, lock, stock, and barrel. Wala akong binago. I love it just the way it is. Mga circa 1960s ang style nitong bahay mo. Very nice. Kahit iyong labas, bongga, may mga fruit-bearing trees ka pa. May mga ipinagdagdag na rin akong structures pero hindi mo mapapansin dahil ibinagay sa style at design ng old house. Sa isang panig ng malaking bahay, inaririnig nilang umaalingaw-ngaw ang ingay ng TV. Malakas din ang volume ng TV ni Yaya LV. Halika sa loob. Iginaya siya nito papasok. Yaya, dito magdi-dinner si Mavic. Sa lanay na lang kami kakain. Sige, sandali lang at magpapahanda ako. Nakatingin tumalikod ang matanda at iniwan sila. Madalas akong kumakain sa lanay, sabi ni Mac. Huwag kang masyado natatense. Sanay ang mga kasama ko na nag-entertain ako ng mga bisita. Ako ang hindi sanay na nagmumulas siya sa iba. Napapangiwing sabi niya. Baka naman masanay ako nito. Better, ngumiti lang ito at hindi na ipinaliwanag ang sinabi. Halika, sa lanay na tayo. Sumunod siya rito sa lanay na nasa gilid ng bahay. Katabi iyon ng hardin pero sa dami ng halaman ay halos hindi iyon napapansin. Katabi niyon ang aviary. Ang bandang likod naman ay ang old-style swimming pool. Alam mo sa amin, kapag ganito ang bahay, ginagawa ng museum. Komento niya. Ilan ang putaheng nakahanda na nang pumasto sila rito. May 2 dessert pa. Ang gaganda ng mga antiques at artworks na lola mo. Nakakainggit. Wala kasi akong binago dito. Dinadagdagan ko pa nga kapag nakakakita ako ng mga bagay na alam ko magugustuhan ni lola dito sa bahay niya. Oh, kain na. At kapag ganito karami ang pagkain, piyesta na iyon sa amin. Natakam siya sa sinigang na hipon, inihaw na baboy at laing na nasa harap niya. Mayroon din leche flan at halaya na ube. Mahilig akong kumain eh, buti at hindi ako tabain. Binalatan nito ang hipon at saka nito isinubo. Sinabayan pa niya ito sa pagkain. Maya-maya pa, nakakamay na silang dalawa. Nagpalabas pa ito ng ice cream at barkilyos. Pandagdag daw sa panghimagas. Hindi niya ito ako makakilos. Aniya, busog na busog siya pagkatapos niyang kumain. Kung ganoon, dito ka na lang matulog. Naku, napangisi siya. Para naman ang layo ng bahay ko. Gusto mo bang buhatin na lang kita pauwi sa inyo? No thanks. Isakay mo na lang ako sa kariton kung mayroon ka riyan. Humagalpak ito ng tawa. Wala nasira na. Pagsakay nito sa biro niya. Hayaan mo,
Bibili ako para next time na magdi-dinner ka rito, maihahatid na kita. Wow ha? Ang ibig bang sabihin may next time pa? Why not? Magkapit-bahay naman tayo. Ayoko mag-impose sa'yo. Sobra-sobra na nga ang utang na loob ko sa'yo. Mabuti na lang talaga at ikaw ang nakakita kay Orlando noon. Baka talagang kapalaran ko na ako makakita sa kanya para magkakilala tayo. Napangisi siya. Kung balak mo akong diskartehan, kalimutan mo na. Sa tingin ko mukhang kaya nga ni Olan ang bagong buhay niya. So baka mga in 2 weeks time ay umuwi na ako. Why don't you stick around for yourself? Nagtatanong-tanong ako tungkol sa board exam ng civil engineering. Ilang buwan pa raw iyon. Kumuha ka na lang ng refresher course tapos mag-review ka. Kung ganyan na may napag-iiwanan ka naman pala ng kapatid mo, why don't you give yourself some time off? Kinalimutan ko na kasi ang kurso ko. Mapakla ang ngiting sabi niya. Pakiramdam ko, hindi ko talaga iyon magagamit. Dahil nang maiwan nga sa Orlando sa akin, pinanindigan kong pangako ko sa parents namin na babantayan ko siya. At binantayin mo naman siya, diba? I'm just suggesting that you can do what Orlando is doing right now, giving himself some time off. I'm sure hindi ka naman kumuha ng civil engineering kung hindi mo talaga gusto iyon. Napaisip siya. Narealize niya na ganoon ngang ginagawa ni Orlando. Gumagawa ng sariling buhay nang wala siya. I'll think about it. Sabi na lang niya. Good enough. Parang natuwa si Mac kahit medyo malabo ang sagot niya. Kailangan ko nang umuwi. Paalam niya. Ihahatid na kita. Pumayag siya. Hindi nito pumasok sa apartment. Nagpaalam agad ito. Naligo siya bago tuloy umakyat sa kwarto niya. Nasa hagdan pa lang siya ay naririnig na niya ang malakas na hilik ni Ate Salve. Nagpasalamat siya at may aircon na panlaban sa ingay nito sa loob ng kanyang kwarto. Pagkatapos niya magbihis ay nahiga na siya sa kama. Gusto pa niya limiin ang mga sinabi ni Mac. Pero nandala ng patinding pagod ay nakatulog agad siya paglapat ng likod niya sa kama. Sana pag-isipan ni Mavic ang suggestion ni Mac mga ka-felicidad. Try niya mag-review ng para sa board exam kasi sayang naman ang pinag-aralan. Kaya naman, abangan!